Yo, what's up mga tropa? Kamusta po tayong lahat dyan? As you can see, share tayo ng mixing video or kung medyo mapahaba man, at least mapakita ninyo sa inyo yung repair na tinatawag sa takip ng manhole ng hatch cover. Yung pin na yan, dyan ko siya kinalso yung pagbaluktot nitong flat bar kasi nasa 8mm, 8mm din yung thickness. And then yung flat bar natin halos same lang sila pero magkaiba sila ng size. Okay, nasa uno media lang yung flat bar, tapos mga nasa 2 media yung flat bar natin. Yung flat bar na paglalagyan ng ating rubber, yan, yung nakabaluktot, binaluktot lang natin ng manual. Tapos yung pinaka brace niya napakross sa gitna, kinating ko lang by grinder kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng acetylene oxygen, pero pwede tayong maggamit ng welding. So ginrinder lang natin, cutting this, tinaga-tsaga lang natin. But as you can see, no, dati na siyang lubog, kaya nung nilagay ko yung flat bar sa gitna, diretso yung flat bar pero naka-deform. So bali nakahulma siya ng curve. Kaya ginawa natin ng paraan para hindi siya lalong batakin, hindi mabuntis yung ating plate na takip na yan. So maglalagay tayo ng ehe para lagyan ng kunya. So dahil nga wala akong acetylene mga tropas, yung kasi sa video na gumamit na lang ako ng retasong plate. So ginawa kong ehe na ganyan, tapos kukunyahan natin. Papakita ko sa inyo yan para batakin siya, para umangat siya at magkaroon siya ng mawala yung space. Kumbaga yung tension niya iipitin. So yan, yung mga trabahong ganyan, pagka beginner pa kahit di nyo alam, medyo wala kayong idea. So sana panoorin nyo yung video para may mapulot kayo na diskarte na makukuha kay kuya, para just in case na kayo naman magre-repair ay malaman din ninyo ang inyong dapat gawin. Let's go. Yun, as you can see sa video, bali dumiform siya nung nilapatan natin ng kunya sa taas, dumikit naman siya. Pero yung kabilang gilid niya ay nagkaroon din ng konting disalignment. Ayan, as you can see, no, dumikit siya, di ba? Nilapatan natin, binatak siya ng kunya dahil sa puwersa. Tapos medyo tumagilid ng konti, kaya lalapatan naman natin ng kunya sa kabila. So dapat mabubuhay ang trabaho natin kung palagi tayo may konya, may ehe at saka diskarte. Sa mga fitting kasi na ganyan, mga makakapal na bakal, kapag may konting galaw at deform, kailangan kayo maglagay ng brace. So sa kabuuan ng video makikita nyo naman kung ano yung ginawa natin na diskarte para hindi bumalik sa pagka-deform kapag hininang natin, kasi magkakaroon siya ng heating. Dahan-dahan, hindi nyo mapapansin na ma-deform. So meron tayong discarding ginawa dyan para hindi ma-deform, matanggal yung deform niya at saka bumalik sa dati, maging pantay siya. So yung finish product natin sa kabuuan ng video ay inyong makikita at masisilayan kung ano yung diskarte na tinatawag, na natutunan ko lang din dati before, no, sa dry dock sa shipyard. Siyempre kung ikaw ay baguhan na fitter or kung ikaw ay galing sa pagiging wiper or oiler o AB or katulad ng boso ng mga marami rin sa ating mga tropa na kasi na dating AB, tapos medyo hirap na rin sa makasampa oiler dahil medyo nagkakaedad. So na-motivate sa video ni kuya, nag-upgrade ng skills, nag-divert sa pagiging fitter. So hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsakay. Believe nga siya dahil nga totoo pala talaga na kapag fitter ka, walang age limit sa pagiging fitter, lalo na kung international ka na galing. So ayan, nakita nyo, nilagyan ko ng kunya sa gilid para batakin naman siya, yung pinaka-deform niya ay bumalik, kumantay siya. So shoutout nga pala sa inyo lahat dito sa aking video, shoutout sa inyo lahat dahil naalala ko yung ating mga na-motivate na si Paring Toljelo. Paalis na ngayon, salamat, legacy ni kuya yan. Mandirigmang Marino legacy, proud na proud yan. Mark Diaz at the same time, at saka si Aldrin. Yan tatlo na yan na tinutukan ko na medyo matagal na panahon na rin dahil syempre dahil sa first timer mag-international, galing sa Inter Island, galing sa shipyard, especially kay Bunso. Katas yan ng baradero talaga, halos nag2 taon sa baradero yan, spotter hanggang sa naging welder, hanggang sa naging fitter, hanggang sa nag-Inter Island pa yan siya ng 1 taon halos, kaya nagkaroon siya ng 3-4. Kaso nga hindi na siya nakapag-process pa ng 3-5 dahil sabi ko sakayan mo muna kasi nag-iiba yung batas ng marina ngayon. So to cut my story short, si
Yung pamangkin ko naman sa kumari ko na si Aldrin Mabini, yan naman siya ay marine graduate. So many years na nakapagtapos na meron lang ang 3-4, may 3-5 na nga. Dahil dati inabot pa siya ng lumang batas ng marina, nagkaroon na siya ng 3-4, 3-5, nakapagpabihis na siya. Hindi siya nakasakay ng international kahit meron pa siyang tsuhin. Okay, may uncle siya na chief engineer, so hindi siya nag-guide, hindi siya natulungan. So nag-divert siya, tinupad niya yung sinabi ko sa kanya, yung pinangako niya na mag-divert siya, susundin niya ako. So ngayon, paalis na rin siya. Ganoon din si Parang Jello, tumagal lang dahil nagka-pandemic. Kaya shoutout sa inyo lahat. Ayan, as you can see, dumikit na, nakita niyo sa video. Binatak na siya. Medyo makapal-kapal din yung steel plate syempre, kaya medyo mahirap din pukpukin. Yung sa gitna naman ng ating titirahin at saka sa kabuuan ng video para hindi bumalik sa pagka-deform yung ating takip dahil syempre gumagalaw. Nakita nyo pag ginapakan ko, moving. May diskarte tayong ginawa para hindi nabatakin pag pinulweld. Ayan, as you can see, panoorin yung mga tropa, no? Muna natin. Naliglado na. Lapat na yan, nakita nyo? Yan yung pagka naging fitter kayo, magagamit nyo yung mga skills na tinuturo ko sa inyo, yung mga technique kung paano gumamit ng kunya. Ito, tsaka bahala na kayo gumawa. Pwede kayo mag-cutting. Yan, yung ganito. Iba kasi style ng depende sa inyo. Pwede may eheng ganon, okay? May ehe na ganyan, yan, okay? Ehe tawag namin dyan sa baradero. Meron din namang ehe na ganito, diba? May ganyan. Pag maglalapat kayo, pwede rin yan, okay? Depende sa inyo. May ehe din naman na paganyan, diba? Yun, may paganyan. Ito kasi tsaka ito, pareho lang yan halos. Depende sa inyo kung paano kayo ito, kadalasan to ginagamit, alam nyo kung saan, dito sa same line. Dito, to. Yan, nakaganon yan dyan. Nakaganon yan mga tropa, sa same line. Okay? Pag magagamit kayo, nakaganon yan. Yan, let's say, ayan yung same line. Ayan yung same line, diba? Nakaganon yan dyan. Para free kayo maghinang, pwede kayo maglagay ng backup ceramic tape sa ilalim. Bali, ganyan po yung itsura ng ceramic tape. Ayan, yan nilalagay na ginagamit po sa mga seam line para hindi na kayo maghinang dun sa likod kung mga nasa critical area. O sa Japan ang tinatawag namin na urate, pwede kayo maglagay sa mga mga malalaking bigat. So yun na, ito kung paano gumamit ng kunya. Okay, yan yung tinuro ko sa inyo for today's video. Salamat sa panonood, God bless you. Sana may natutunan kayo lapat na yan. Tsaka binatak niya to, kaya wala na siyang lubog. Hindi na siya lulubog na parang yero, parang ganon. Okay, yan. Nakita nyo? Let's go. Sana magamit nyo mga tropa sa pagsakay nyo sa barko, sa pagfitting nyo, kahit sa baradero. Natutunan kayo sa baradero. Nakita nyo, lapat na lapat. Gumamit tayo dyan ng 8mm flat bar, okay? Para matibay. Kasi yung dati niya manipis na. Ayan yung mga dati niya, kinating ko na. Ano lang to cutting disc lang ang katapat. Cutting disc grinder, walang acetylene. Kasi lalo siyang lulubog pag may acetylene. Ngayon, may isa pa akong sekreto. Mamaya naman, tuturo ko sa inyo, another vlog naman yun. Paano hindi magbengkong? Kasi bebengkong uli yan babalik sa dati yan. Pag hininang nyo na, kailangan lalagyan nyo siya ng mamaya, tuturo ko sa inyo sa susunod naman natin na video. Kakape muna tayo. Salamat. Ito, importante okay? So, yan. Okay. Importante yan naka-start siya agad. Okay, para hindi siya tumikwas, hindi siya lumobo, para magkasya pa rin dito. Parang pantay lang siya na ganyan, okay? So, itong manhole na to, takip ng manhole, dito yan sa kabila, dito sa kabila yan. So, ito goods to. Goods yan, goods. Okay, lalagyan nyo nito
apat, para hindi siya ma-deform. Okay? Para hindi siya bumengkong. Bali, yan na yung finished product natin. Ayan, as you can see, no, na-primeran na, nalagyan na rin ng rubber ni Boson. Yan. Nakita nyo? Pantay na pantay. Papakita kong patagilid, walang ka-deform yan. Tsaka pati hinges niyan, pinalitan din natin. Ayan, oh, diba? Pantay siya. So, pasok na yan. Ayan, oh, bago na. Kinapras na rin nila para pag primer malinis. Yun, sana may idea kayo. Maliit lang ng trabaho yan. Pero kung tatrabawin ninyo at medyo tagilid, hindi pa niya yan. Yung pinaglagyan ko, diba? Pinrimeran na rin ng mga taga dito. Saludo po sa inyo lahat. God bless you all.